Okay, thank you. That's it. So, brief information about the LDS, tsaka para ma-inspire lang tayo. So, ito nga yung liturgical Bible study na Bible methodology in the light of Verdum Domini. So nag-originate kay Father Arno. Okay, next slide please. So alam naman natin na ang ating Diyos ay merong commandment. So tamang-tama, eksakto naman tulad ng sinabi ni Brother Jojo, yung reading ngayong araw na to, eksakto dun sa ginawa nating assembly tonight. Pero yung reading for the incoming Sunday, ito yung binabanggit dito ng ating Panginoon. So, ano ba yung utos or greatest commandment? Ito yung sinabi niya, no? You shall love your Lord, your God, di ba? Yung sinabi niya na, so mamaya ihimayin natin itong verse na to, yung from Matthew 22 to 37. Okay. So, ang next question naman natin dito, paano naman natin mamahalin ating Diyos? Diba? Kasi sabi niya doon sa una, love eh. Ngayon, paano natin mamahalin? Ito yung sagot niya dyan. If you love me, you will keep my commandments. So, para raw mapatunayan natin, mahal natin ang ating Panginoon, kailangan gawin natin o sundin natin yung kanyang inuutos o yung kanyang commandment, yung kanyang will. Okay, next slide. Yan. Bakit mahalaga malaman ang kalooban ng Diyos? So, kasi meron siyang pangako na mababasa natin dito sa Matthew 11:27, chapter 7, verse 21. Sinabi niya dito, kaharian sa langit sa mga sumusunod sa kalooban ng Ama. So parang ito yung pinakasusi para makapasok sa kaharian sa langit sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban ng ating Ama. Okay, next slide please. So, ito pa yung mga reasons behind it. So, mabasa natin dito sa Matthew 12:50. Sabi niya, whoever does the will of my Father in heaven is my brother, sisters, and mother. So, ibig sabihin, kung ginagawa natin yung kagustuhan ng ating Ama, tinuturing tayo ni Jesus na kanyang kapatid o kanyang ina. Kasi ito yung instance na na may nagsabi sa kanya nasa labas ang iyong ina. Tapos sinabi dito ni Jesus mismo na kung sinong gumagawa sa kagustuhan ng Ama, siya yung magiging kapatid niya at ina. Tapos dito naman sa Old Testament, sa 1 Samuel, sinabi dito ng ating Panginoon, for the Lord is God who knows and He judges all the people do. Ibig sabihin, alam lahat ng Diyos kung ano yung ginagawa natin at yung i-judge tayo kung ano yung nagawa natin. Diba? Ibig sabihin, kung ano man yung ginawa natin habang nabubuhay tayo dito, doon tayo i-judge na ating Panginoon. Tapos dito sa 1 John chapter 3, verse 22, ito na yung isa sa mga reward, no? We receive from Him whatever we ask because we obey His command and do what pleases Him. So, ibig sabihin, may pangako dito ang Panginoon na gagawin natin, tatanggapin natin yung biyaya na gagaling sa Kanya kung ginagawa natin yung Kanyang kagustuhan. So, as a Christian, ito yung supposedly, pinaka-goal natin. Kasi binanggit nga niya doon sa mga unang mga verses na ang importance ng commandment. So as a Christian, we need to obey His commandment and to do His will. So very consistent with the LDS objective. So kailangan natin we read, listen, know, and understand God's command and encourage us to do His will. So sabihin, malalaman lang natin yung commandment kung pinapag-aralan natin kung ano yung kanyang mga kagustuhan o yung kanyang commandment. So, ito ngayon yung, paano ba nagsimula itong LDS na to? Okay. So, si Father Arlo ang nag-originate nga nito na isang SBD priest na nag-aral siya sa Rome
ng 4 months na biblical course noong 1999. So, ibig sabihin, 22 years na tong LBS na to, no? At yung may feedback nga sa kanya na yung mga tao that are looking for Bible study. So, why only study the gospel? Kasi mapapansin natin, karamihan ng mga Bible study, nakapokus lang sa gospel. So, itong ginawa ni Father Arlo, kinumbay niya lahat. Not only the gospel, but including the first reading and the second reading. Okay? So, why he developed the LBS? Yan. Ang unang objective nga dito, ihanda ang mananampalataya sa misa. So, every time we do our LBS, within the week before Sunday, we are ready to attend the Mass. Inihanda tayo para sa misa. So, ibig sabihin, may baon-baon na tayo pag-attend natin sa misa. So, number 2, yung upgrade the Bible sharing method. So, karamihan kasi sa mga ginagawa ng mga nauna, Bible sharing pala yon, yung kukuha lang ng isang verse from the Bible tapos magkakama na ng mga sharing and experiences about the word. So, ang tawag pala doon is Bible sharing, not Bible study. So, yung ikatatlong reason is to nourish the people by the word. So, yun nga, mabusog sa salita ng Panginoon. Okay, next. So, Word of God is food. So, paano ba naging pagkain ang Word of God? Ito yung nangyari kay Jesus nung 40 days of fasting. Yung alam naman natin na during this time, nung ginawa ni Jesus yung fasting na yan, gutom na gutom siya. Pero anong tinempt siya ng devil na di ba, yung tinapay, yung bato, gawin niyang tinapay kasi yun ang need niya, no? Kailangan niyang mabusog. Pero anong sagot ni Jesus sa kanya? Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. So, ibig sabihin, tayo bilang tao, hindi tayo nabubuhay lang sa physical na food, kundi kailangan din natin yung spiritual food, which is the Word of God. So, in LBS, the facilitator and the members cook, eat, and enjoy the wisdom of the Word together. So, it is a shared information or knowledge. So, if you want to experience God's generosity, mababasa natin dito sa John chapter 15, verse 7, no? Sinabi niya, if you remain in me and my words remain in you, then you will ask for anything you wish and you shall have it. So, maganda yung pangako dito ng ng ating Panginoon na kapag na-meet natin yung the words remain in you, meron pala tayong karapatan na humingi at may pangako siyang ibibigay yun sa atin. Thank you. Next. So very consistent. Ito yung sa mga sinabi nga dito ni William Glaser, no? Na we learn by means of learning 10% of what we read. So ibig sabihin na natututunan natin yung mga bagay-bagay ng we retain the 10% if we read. Tapos next level naman yung what we hear. Kapag narinig natin, we understand more. So 20% na. Yung 30% what we see. Then 50% of what we see and hear. Kapag combination ng see and hearing, we retain 50%. Tapos yung 70% of what we discuss. Tapos yung 80% of what we experience. Then 95% of what we teach to others. So ito yung level na mas ma-attain natin kung nagtuturo na nga tayo sa iba, no? Yung sabihin mas natututunan natin kung we teach to others. So sa next slide, ito rin very consistent din sa sinabi ni William na ito yung sinasabi natin na learning curve or yung cone of learning. So
O basa natin dyan sa right side yung ano, no? Sinabi ni Confucius na, I see and I forget. I hear and I remember. And I do and I understand. So makita natin, very consistent din kay Sir William na yung triangle na to na sinabi niya dito, after 2 weeks, we tend to remember 10% lang nung ating binasa. So kung may binasa tayo, after 2 weeks, 10% lang nare-retain sa atin. Pero kapag narinig natin, 20%, tapos 30% pagka nakita, then kapag combination medyo maliit, no? Hearing. Watching a movie, looking at the exhibit, watching and communication, seeing, no? Seeing so it. yun yung sinasabi natin na hanggang 50% ng napanood natin, kayang i-retain after 2 weeks. So yun sinasabi natin na passive learning. So, ibig sabihin, may pumapasok lang sa atin passively. Pero ang mas mataas na level, ito yung sinasabi natin na active learning. So paano ba natin magagawa yung active learning? Ito na yan. Yung next level, no? Sinasabi niya dito na participating in a discussion or giving a talk. So 70% na yan. Tapos yung pinaka-highest level, doing a dramatic presentation, simulating the real experience doing the real thing. So up to 90%. So pagka ginawa pala natin yung dramatic presentation, up to 90% mariretain sa atin yung natututunan natin. Okay, so yung principle na yan, ina-apply natin yan dito sa LBS. Okay. So ano ba yung LBS? What is LBS? So study and understanding of the 3 Sunday readings. So kung Thursday tayo ngayon, yung the incoming Sunday, yun ang papag-aralan natin. So number 2 is it is an interactive question and answer process. So the leader is the facilitator than the teacher. Ibig sabihin, hindi lahat ng information nanggagaling sa leader kasi facilitator nga siya, no? So it is a shared information. So next is discovery of the connection of the readings. So lahat yan magko-contribute. So pinaka-last ang kasunod dito, unified message of the readings. Ito yung tinatawag nating hibla na manggagaling sa lahat ng participants. Then yung last, yung responsorial psalm to affirm the insight. Okay, next. So ano ba yung methodology ng LBS? So una, studies text at it is as it stands. So kung paano sinulat sa Bible, yun ang papag-aralan natin. Then number 2, himayin ito, going to the details, verse by verse, question and answer. So yung facilitator magtatanong, tapos yung based dun sa verse na yon, tapos yung sasagot, makukuha rin dun sa verse na sinabi, na tinatanong niya. So sinasabi nga dito na kung yung camel chewing or extracting the vitamins of the nutrients, parang ganun din yung ginagawa natin na mas lalo nating inunguya yung salita ng Diyos para lalo nating makuha yung substance. Kasi, di ba yung mga camel nga raw kapag kumain yan, ang tagal na niyang naisubo yung pagkain niya, pero nguya pa rin ang nguya. So tuloy-tuloy. Parang yung mga baka rin daw, ganun, di ba? Okay. Okay. Etong methodology, no? Question and answer are drawn from the biblical text. So, by doing that, we have the attention to details. So, ano yung mga basic question? Pakibalik mo na konti. Yan, okay. So, yung mga basic question natin, no? Ito lang naman, who, when, where, what, and how. Kung maaari, iniiwasan dito yung why. Kasi unless yung nasa text niya, yung answerable by the why.
Pero kung wala, hindi dapat magtatanong ng why. Okay, so kailangan din maging creative or imagination para mas magkaroon ng excitement para dun sa mga participants. Okay, so ito na yung next ito na yung sa hibla ngayon. So makita natin na yung hibla is similar to process of distillation. So kino-combine natin yung gospel, first reading, and the second reading to come up with a hibla. Ito yung nakikita natin yung kapangyarihan ng salita, no? So, pabaon with easy recall, sense of solid footing. So, ibig sabihin, ito yung dala-dala natin pag atin natin ng mass na baon na natin na mag-i-inspire sa atin to lalo pa natin maintindihan yung kahit yung sa sermon, kahit anong sabihin ni Father, pero may baon na tayo, may dala-dala tayong material. Okay. So, next, yung hibla, it is easy to recall but sharp enough to penetrate. So, pwede itong one sentence or one phrase. So, saan ba kinukuha to? Drawn from the language of the text. Ito, it captures the substance of the study. So, ito na nga yung main theme at saka main flavor. Okay, application, question, and sharing. Brings the hibla into the context of one's situation or circumstances. So, ito yung ginagawa pagka naghihibla. So, engages the way, being of the person, this through pattern, attitude, and behavior. So, ito yung magiging focus for sharing. So, next naman yung actualization. Ano ba yung actualization? Meant to unsettle the person to do something as a response. So, ano yung maging response ng lahat with the learnings that we gain out of it. So, ano yung magiging action natin out of the learnings that we gain. So, invokes an action agenda for the week in keeping the value of the study. So, extends the study until the next meeting. So, ito yung magiging challenge, no? Okay. Ano ba yung puso ng LBS? So, makita natin, ito yung liturgical readings of the Holy Mass of the incoming Sunday. So, una na nga dyan yung Gospel, next yung first reading, second reading, then yung responsorial psalm. So, ito na yung flow. Paano ginagawa to? So, siyempre, una yung prayer o kung mayroong singer, may opening song. Tapos, with the gospel, started with the reading of the gospel itself or the text. So, understanding the text verse by verse, ito na yung sinasabi natin na hinihimay, yung question and answer. Then, after doing the question and answer, then somebody will give the summary and volunteer to give the keywords and messages about the gospel. Then after that, we go to the first reading. Ito na nga yung kung anong ginawa sa gospel na binasa, babasahin din yung first reading. Then ito rin yung himayin din sa understanding the text verse by verse. So, question and answer then. Then after that, there is a connection of the gospel to the first reading. So, binanggit ka kanina, madali yan. Medyo makita natin sa mga gospel and first reading, madali ang connection. Yung sa second reading, similar pa rin, ganun pa rin, no? Reading the text, then verse by verse na paghihimay sa second reading, then ito na yung challenging dito. We'll connect the gospel
The first reading and the second reading. So nabanggit nga ng mga facilitator na kanina, ito yung medyo mahirap na i-connect yung second reading. Then, after doing that, we'll have the one thread message o tinatawag nating hibla. Kapag nakapag-generate na ng mga hibla, somebody will read the responsorial psalm to affirm the insight. Kung ano yung naging connection ng mga hibla with the responsorial psalm. Then, letter F, this is the actualization. Ito na yung application question for page sharing o tinatawag nating hugot. Ano ba yung naging message ng mga readings na nagiging challenge sa ano ba yan? Application question yung tanong sa bawat isa na pwede sagutin. Yung sa based sa experience na niya. Then ito na yung nadagdag with the live the word ng ating community, nagkaroon ngayon ng hamon. Yung hamon na to, ito yung ano yung pwede nating gawin within the week na pwede nating i-challenge yung ating sarili, na i-apply natin yung ating mga napag-aralan at ma-share natin the following week. Okay, then after that, there's the closing prayer. Okay, yan na yung flow. So, now we come up with the trading or patikim with the facilitator na